Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, bilang kamanlalakbay ng pag-asa at misyonero ng pananampalataya, itaguyod natin ang mga simbang gabing ito upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahalabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po ay gaganapin natin ang pagsisindi ng ika-4 na kandila ng korona ng Adbyento. Pangungunahan po ito ni na Ginoo at Ginang Joey at Mona Pandoy. Yuko po ninyo ang inyong ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawan tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin ang propesiya ni Mikas na sa Bethlehem ang gagaling ang Mesiyas. Sa kanyang pagsilang, kapayapaan ang maghahari sa lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay mula pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibinigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari.
Pagkatapos, ibabalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan sa pangalan ng Panginoon na kaniyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubim, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang puno ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pagpupuri ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sa atin na ang minsang pag-aalay ni Kristo ay ang pinakamagandang tanda ng pagsunod sa kalooban ng Diyos upang ang lahat ay maligtas. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin, sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ilang araw na lamang at pagdiriwang na natin yung Pasko. At ngayon pa lamang ay ramdam natin yung tinatawag na holiday rush. Para bang lahat ng mga tao ay nagmamadali, parang may hinahabol. May mga nagmamadaling umuwi, nag-uunahan sa pagbili ng ticket para makauwi kung saan man kanilang mga probinsya. May mga nagmamadali at humahabol sa last-minute shopping. May mga nagmamadali na makapagluto. May mga nagmamadali rin sigurong kumain. Kasi pag nakita mo naman yung pagkain, may pagkain ka nakita sa ref, magmamadali kang kainin yun kasi baka maunahan ka pa, ubusin mo na, kainin mo na. So maraming mga nagmamadali. Kahit saan ka tumingin, parang lahat ng mga tao gustong magmadali. Wala naman hong masamang magmadali kung mayroon talagang kailangan tayong padaliin. Pero ano ba yung espiritu ng ating pagmamadali? Bakit ba tayo nagmamadali? Ano bang ating minamadali? At para saan ba yung ating pagmamadali? Bakit natin ito minamadali? Sa ating ebanghelyo ngayon, si Maria ay narinig natin yung kwento ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Ayon sa kwento, si Maria ay nagmamadali. Pero ang kanyang pagmamadali ay hindi para sa kanyang sarili. Kaya sa nagmamadali, sapagkat alam niya na yung kanyang pinsan ay mayroong pangangailangan. Kaya napakaganda nung halimbawa ni Maria, hindi sa nagmamadali para sa kanyang sarili, nagmamadali sa para makatulong sa kanyang kapwa. Alam mo ninyo, madalas kasi yung dahilan ng ating pagmamadali, yun nga, madalas ay tungkol ito sa ating sarili. At yan ang dahilan kung bakit sa pagmamadali natin sa ating sarili, marami tayong natatapakan, marami tayong nasasaktan na ibang mga tao. Minsan di na natin alam sa pagmamadali natin, minsan di na natin alam ano ba yung pagkakaiba ng sahig at ng paa. Kasi hindi mo na alam eh. Natatapakan mo na yung pati yung paa, akala mo sahig pa rin. Di ba? Nagmamadali ka kasing umuwi, gusto mong makauwi agad. At dahil doon sa pagmamadali, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahabang traffic ng nararanasan natin kahit saan ka pumunta. Kasi lahat gusto sumingit, lahat gusto makauwi. No? So, in other words, ang dahilan ng ating pagmamadali ay yung ating mga sarili. Sabi nga po dun sa isang old Buddhist saying, if you want to see what's wrong in the world today, look at your group picture. If you want to see what's wrong in the world today, look at your group picture. Anong kinalaman ng group picture sa kaguluhan sa mundong ito? Kasi pag tumitingin tayo sa ating group picture, halimbawa ito ay family picture, class picture, o picture ng ating sa opisina, anong una nyong tinitingnan? Ang una nating tinitingnan madalas ay alin? Yung sarili natin. Kaya ang basihan din natin kung maganda o hindi maganda yung picture na yon, yung ayos natin doon. Kaya kahit pagkaganda-ganda ng lahat ng mga naroroon, pag pangit yung picture mo, pangit yan. Di ba? Kasi yun ang una nating hinahanap. So yung dahilan, kasi nga ang iniisip natin yung ating sarili, kaya nagkakaroon ng gulo. Yun din ang makikita natin sa mundo. Kasi nga madalas ang dahilan ng ating pagmamadali ay para sa ating mga sarili.
Kaya ibang-iba si Maria. Si Maria ay nagmamadali para tumulong sa kanyang kapwa. At hindi ito madali para sa kanya. Sapagkat unang-una ho, kung titingnan natin distansya ng Bethlehem kung saan naroroon si Maria, o Nazaret, kung saan nakatira si Maria, at itong kaburulan ng Hudiya, napakalayo po niyan. Yan po iaabutin kayo ng ilang araw para bagtasin yan. At nung panahon po na yon, mostly po ang paraan ng paglalakbay ay paglalakad. Kaya hindi po madali. Aabutin ka ng ilang araw para makarating ka doon sa pupuntahan niya na yon. At hindi rin ito madali para kay Maria sapagkat, tatandaan natin, buntis siya. Nagdadalang tao nung mga panahon na ito. Tapos nanatili pa sa kay Elizabeth ng 3 buwan, hinintay niyang makapanganak, tapos saka pa lang sa babalik. And by that time, mas malaki na yung kanyang tiyan. Kaya hindi ito madali para kay Maria. Pero ganun pa man, nakita natin sa ay nagmamadali para tumulong. Nasa ika-6 na araw na po tayo ng ating pagsisimbang gabi, o ika-7. Tama. Ika-7 gabi na tayo ng pagsisimbang gabi. Nalito na rin ho ako. Hindi po ako nagmamadali. At siguro, sa loob ng 7 gabi, o 6 na gabing nagdaan, ay narinig natin yung ating mga pagdinilay, yung tema na pinaghahandaan natin para sa susunod na taon, yung Jubilee Year. Sa susunod na taon kasi, 2025, ay pagdiriwang natin yung Jubilee Year sa ating simbahan, na kung saan ay ang tema ay pag-asa. Kaya sa ating diocese, ang tema natin ngayon ay mga kamanlalakbay ng pag-asa at misyonero ng pananampalataya. At paano ba nangyayari? Kailan ba tayo nabubuhayan ng pag-asa? Nabubuhayan tayo ng pag-asa kapag marunong tayong magtulungan. Ito ho, kahit saan nyo dalhin, mangyayari at mangyayari yun. Nabubuhayan tayo ng pag-asa pag mayroong pagtutulungan. Kahit po ito ay sa pamilya, lahat naman ho tayo nangangailangan, lahat tayo nagkakaroon ng problema sa pamilya. Pero kahit kailan, di ba, pagka mayroong pagtutulungan, nagiging madali, nabubuhayan tayo ng pag-asa. Kahit po sa parokya, kahit po gaano kalaki yung pagawain natin, na sa unang tingin parang paano matatapos to, paano mapapagawa ito. Pero kapag nagtutulungan yung mga tao, di ba, at nagmamadali sa pagtulong yung mga tao, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Kaya yun ho ang isang dahilan para mabuhay yung pag-asa, nasa pagtutulungan. On the other hand po, kapag ang mga tao atubili sa pagtulong, minsan nagmamadali sa pagbigay ng komento, kaysa sa pagtulong, doon nakakawala ng pag-asa. Minsan kahit na sa tingin mo, kaya mo isang bagay, pero kapag nakakarinig ka ng mga ganitong mga komento sa mga pinagdadaanan mo, halimbawa, ito min sa pamilya, ito min sa parokya, ito min sa barangay, sa opisina, kapag mayroong mga ganong mga paninira, di ba, ay nakakawala ng pag-asa. Pero kapag nagkakaroon ng pagtutulungan, di ba, sa pamilya, sa parokya, sa opisina, sa lahat, nabubuhayan ng pag-asa. At ito, makikita rin ho natin sa ating ebanghelyo ngayon. Kaya dito, mararamdaman natin sa pagtatagpong ito, yung sitwasyon ni Elizabeth at nung kanyang ipinagbubuntis na si San Juan. Hindi nakapagtataka na talagang napuspos sila ng kagalakan. Kaya nga kahit si San Juan na nandun pa lang sa tiyan ni Elizabeth ay naggagalaw. Naggagalaw sa tuwa. No? Dahil dun sa pagdalaw, sa pagdamay ni Maria. Kaya ho, kasi napakahirap din ho ng sitwasyon ni Santa Elizabeth. Kasi nung panahon na yon, matanda na siya, tapos doon pa siya nagkaanak. Kaya napakasela ng kanyang pagbubuntis. At di lamang ho yan, hindi man ho siguro binanggit dito, siguro isa rin sa pinagdadaanan niyang hirap, bukod dun sa maselang pagbubuntis na, dala ng kanyang katandaan, siguro ho, yung komento rin ng ibang mga tao. Kasi di pangkaraniwan yan Siguro nakakarinig din sa ng mga pag-uusap-usap ng mga tao. Baka sinasabi ng ibang mga tao, ano ba naman yung matandang dayan? Matanda na kung kailan pa tumanda. At saka pa nabuntis. Di ba? Siguro ganun yung kinagdadaanan niya. Kaya nung marinig niya, yung pagbati ni Maria, yung pagpagbati ni Maria, ang sabi dito sa ebanghelyo ay
naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Nakakita siya ng pag-asa. Nabuhayan siya ng pag-asa dahil sa pagdamay ni Maria. Kaya ho, mga kapatid, no, lahat tayo nangangailangan. At dahil din sa mga matinding pangangailangan natin, gusto nating magmadali. Pero kung ang dahilan ng ating pagmamadali ay ang ating mga sarili, ito rin po ang magiging dahilan ng maraming kaguluhan, hindi lamang sa sarili natin, kung hindi sa buong paligid natin. At ito rin ang dahilan para mawalan tayo at masiraan ng loob o mawalan ng pag-asa. Kaya nga sa pagkakataong ito, tanungin natin yung ating mga sarili, bakit tayo nagmamadali? Ano ang dahilan ng ating pagmamadali? Matuto tayo sa pagmamadali ni Maria. Ang Espiritu, ang dahilan ng kanyang pagmamadali ay upang makatulong sa kanyang kapwa at makapagdulot ng pag-asa. Tularan natin sina Elizabeth at Maria, ang dalawang pinagpala sa pagkakilala sa pagkilos ng Diyos, ating isamo. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan na may tumulad kay Maria sa pagpapalaganap ng pag-asa sa mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga ina naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal na pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Sa ating pagpaparangal kay Maria na isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak, manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga dukha at api, naway makatagpo kay Maria ng lakas ng loob at pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatuloy kasama ni Maria sa langit na tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo rin kami, Panginoon. Tahimik po niyong sabihin ngayon sa Panginoon, iba pa ninyong mga panalangin at kahilingan. At wag po nating kalimutan ding ipagdasal, hindi lamang yung sarili nating pangangailangan, kundi yung pangangailangan ibang mga tao na mas nangangailangan kaysa sa atin at mas nangangailangan ng dagliang pagtugon mula sa Panginoon. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Lagi nawa naming ipagpasalamat ang mga biyayang aming tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayo mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Hanggang sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalabiring Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taglay ang ating matibay na pananalig at pag-asa sa Diyos ng pag-asa. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tayo po ang lahat, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na sang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, araw ng linggo, ang ating mga misa ay yung simbang gabi natin sa umaga, Misa de Gallo, alas 4 ng umaga. At sa umaga po ay 1:30 ng umaga yung ating pong English Mass. Susundan po ito ng simbang gabi ng alas 7. Ang kulay po bukas ay violet. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at magmadali sa pagtulong sa kapwa. Salamat sa Diyos.